Hello guys, today, i-update ko lamang kayo sa akin tatlong hawak na REIT stock sa aking portfolio. Ito ay ang MREIT, C-REIT, and PhilREIT. So thankfully, itong tatlong REIT stock na hawak ko ay maganda pa rin yung performance in terms of returns in my portfolio. So itong MREIT ay meron na akong total return na nasa 21% and 10% dito ay galing sa dividendo na binibigay ng kumpanya. And itong C-REIT naman ay meron na akong 24% na total return and halos 10% ng return ay galing sa dividendo din na binibigay ng C-REIT. And ang PhilREIT naman ay meron na akong 12.71% na total return and 4.2% galing naman sa dividendo na binibigay ng kumpanya. So today pag-uusapan natin yung mga latest update in terms of my intrinsic value dito sa kumpanyang ito, kung nag-increase ba or gumanda ba yung performance ng tatlong REIT stock na hawak ko today. So as usual, yung gagamitin natin ditong sites ay itong ginawa kong research tool. So kung gusto mong gamitin ito, yung magpapop up dyan guys na QR code, pwede mo siyang scan para madirekta ka dito sa sites na ginawa natin. So umpisa na natin. Ang unang kumpanya na re-reviewin ko today ay ang MREIT, ang Mega World REIT. So kung titignan natin, ang kanyang market cap as of today ay nasa 36 or 37 billion pesos. May revenue na sa 4.3 billion and ang kanyang income ay grabe, bumagsak no, 169 million pesos na lamang. And ang kanyang free cash flow as of today ay nasa 3.6 billion pesos. So in terms of separation ng kanilang income and free cash flow ay maganda yung pinapakita. Pangit yung kanilang performance, yung kanilang return on equity, return on assets, return on investment, and return on invested capital. So way back nung binili natin ito, MREIT. Ito pala yung rason kung bakit ako bumili sa MREIT way back 1 year ago. Ang aking fair value dati dito ay nasa 9.33 pesos per share and margin of safety na nasa 13.53 pesos. Para sa akin, dahil pumangit ngayon yung kanilang earnings, double check din natin ito dito sa Simply Wall Street para magkaroon tayo ng malalim na information. So ayun nga no, bumagsak talaga, nagkaroon pa ng negative, yung share price ng kumpanya ay bagsak din, no? Ayan. And for me, based sa performance nito, talagang babagsak ang kanilang intrinsic value today as in terms of my opinion. Ang aking nakuhang intrinsic value dito na para sa akin ay justifiable today ay nasa 14.62 pesos per share. So today para sa portfolio ko dito sa MREIT, hindi ko muna to dadagdagan ng additional na investment kasi yun nga, pangit yung performance. So yung susunod na company na re-reviewin ko ay ang Citicorp Energy REIT. So itong Citicorp Energy REIT ay isa sa pinakamaganda para sa akin kasi ito ay nasa renewable energy. Kasi kung titignan mo, yung kanyang gross profit margin nasa 94%, EBITDA margin 97%, operating margin 93%, pre-tax 77%, net margin 78%, free cash flow margin 74.60%. So in terms of this, pinapakita lamang sa atin kung gaano ka-profitable and kung gaano ka-efficient ang kumpanyang ito. Now, in terms of their market cap as of today ay nasa 18.5 billion pesos ito and ang kanilang revenue ay nasa 1.9 o halos 2 billion pesos. Ang kanilang income ay nasa 1.3 billion, free cash flow ay halos magkapareho, 1.3 billion pesos din. So kung i-double check natin ito sa Simply Wall Street, ang nakagalan dito sa company, yung kanilang return on invested capital on average ay nasa 25 ito. Ang kanilang ROCE ay nasa 21, ROA ay nasa 29, ROTA ay nasa 29 also, and ROA ay nasa 17. Dito pinapakita kung gaano ka-efficient ng company sa pagbibigay also ng dividends, sa pag-grow ng kanilang business. Dito natin siya nakikita. And also in terms of their financials, nasa 599 million pesos yung kanilang available noong 2023
And ang net debt ay mababa lamang ito, no? EBITDA to interest na mayroong 5.5 times. Now, kung bakit ko nasabi na maganda ang company over the years, so kanilang revenue growth, sobrang laki ng kanilang profitability. Makikita pa lamang natin yan dito, no? Kasi yung kanilang revenue noong 2022, nasa 1.3, kanilang income ay nasa 1.2. So, ganun kalaki yung profitability ng kumpanya and ganun din noong 2023. So, para sa akin as an investor, talagang I really like to continue to invest this kind of company na talagang very efficient na i-grow ang kanilang business. And another information dito sa C-REIT, para sa akin ito ay nasa undervalued category. Ang aking nakuhang intrinsic value dito ay nasa 3.34 pesos per share and na kanyang current share price ay nasa 2.82. So in terms of this valuation, ito ay nasa undervalued category. So bakit ko nasabi na undervalued? No? Kasi kung titignan mo yung kanyang free cash flow nasa 1.3 billion pesos kaya ako kinuha itong payback time ko na 8 years. Now another information na para sa akin ay nasa good situation itong C-REIT ay because yun nga, nag-grow yung kanilang revenue, ayan, ang kanilang income ganun din, profit margin, free cash flow, ayan kung gaano kaganda yung pinapakitang performance nito. And in terms of total assets versus total liabilities, maganda yung pinapakita ding separation na yan. And also from March 23, 2022, nung simula sila magbigay ng dividendo, ito ay nasa 3 centavo lamang. Fast forward to 2024, ito ay nasa halos 5 centavo na yung kanilang binibigay na dividend sa kanyang mga shareholders. So in short, growing yung kanyang dividend na binibigay sa kanyang shareholders. And also yung kanilang dividend yield, no, noong 2022 ay ito ay nasa 7.7%, 2023 ito ay nasa 7.6%. And also assuming na mag-continue yung kanyang dividend yield na ibibigay na nasa 7% plus, and kung mag-invest tayo dito ng 100,000 pesos sa company in the next coming 5 years, ang ating investment na 100,000 ay tutubo ito ng 44,000 pesos. So that's around 44% na dividend income galing lamang sa kanyang binibigay na dividendo. So para sa akin ito ay magandang opportunity kung ganito yung pinapakat ng performance, kung as long as nakikita natin na continues to grow yung kanyang dividend na ibibigay sa kanyang mga shareholders. At hindi lamang yon, ang kanilang market cap ay continues na tumataas din from 2022. Ito ay nasa halos 15 billion pesos lamang. 2023 ito ay nasa halos 17 billion pesos and today ito ay nasa halos 19 billion pesos na. Kaya makikita naman natin ang share price nito ay continuous din na tumataas. So ito yung indication na maganda ang quality ng kumpanyang ito as of today, as of the making of this video. And also kung titignan natin dito ang kanyang book value per share, yan, so maganda yung pinapakita ng performance, tangible book value per share, ganun din. Cash per share, makikita natin dito. So in short, overall, ang company ito ay nasa healthy situation and continuous ko pa itong i-hold, I think, for a very long time. As long as talaga magbigay ito ng dividend na maganda, ay nag-grow ito, talagang continuous ko itong i-hold sa aking portfolio. So last ko na company ay ang PhilReIT. Now, bago natin makalimutan, no, tignan natin kung bakit ko nga ba ito biniling C-REIT. So I think ito ata yung dahilan kung bakit ko binili itong C-REIT. So 1 year ago ko na rin itong hawak pala itong C-REIT then. Okay, so ito yung ating buys information dati sa C-REIT. Nabili ko pala ito way back February 1, 2023. Yan. So kung titignan natin, no, ang aking 4-star category pa rin to dito, no. So nasa 17, 21, 16 and 16 din ang kanyang information dito. Na kung babalikan natin yon, C-REIT, ganun din, mas gumanda pa yung kanilang management information 24, 20, 19 and 15. So dito yung pinapakita talagang increasing yung performance ng C-REIT as of today. So mabalik tayo guys doon sa PhilReIT. So itong PhilReIT naman, para sa akin guys ay continuous na umi-improve, nag-i-improve yung kanyang performance. Para sa akin sa kabila ng pag-improve na kanyang performance, yung kanyang share price ay bagsak pa rin, no? Ayan, so grabe, from 7 pesos to halos 3 pesos na lang to, no? Grabe yung bagsak nito.
So kawawa yung nakabili sa taas. So hopefully naka-average down kayo para ma-take advantage din yung pagbagsak ng kanyang share price. Pero as of today, kung titignan natin, yung kanyang market cap ay nasa 14 billion pesos, revenue nasa 2.8 billion, income ay nasa 1.7 and free cash flow, ayun. Ang kanyang free cash flow today guys ay nasa 1.5 billion pesos na. So way back 2023 talaga nag-negative pa yung kanilang free cash flow dito. And today nag-positive na, and also yung kanilang earnings ay gumanda na rin. So indication ito na gumaganda na yung performance kahit papano ng fill rate. Now, another information dito sa company, yung kanilang gross margin ay nasa 85%, EBITDA 74%, operating income 60%, pre-tax 78%, net income 58%, free cash flow 60% margin. Okay, so indication na kahit pa paano, no, nag-i-improve na rin yung kanilang return on invested capital. Nasa halos 10% na rin ito. Ang kanyang ROA nasa halos 11% and ang ROTA ay nasa 37%. So para sa akin, itong company ay nasa undervalued category. Ang aking intrinsic value ay nasa 4 pesos per share. So that's around 30 plus na upside potential pa rin dito sa kumpanya. So para sa akin, yung kadahilan naman kung bakit bumabagsak yung kanilang share price ay because talagang bumabagsak over the past years, bumabagsak ang kanilang revenue. Dahil ito sa pag-unti ng mga pumapasok occupancy rate sa kanilang mga properties, kaya naapektuhan yung kanilang revenue. And ang kanilang income ganun din. And dahil din doon, itong kumpanya ay ang kanilang dividend ay continuous din na bumababa. So dahil ito ay REIT company, nakafocus sa pagbibigay ng dividend, so kapag bumabagsak yung dividend na ibinibigay nila over the years, ay talagang babagsak din ang kanilang performance at share price. So kung titignan natin dito, noong 2021, meron silang halos 11 centavo na dividend per share na ibinibigay. And tignan mo na lang, 2024, ito ay nasa na lang, 6 centavo. So 48% over the past 3 years, yung binagsak ng kanilang dividend per share. So sobrang sakit nito, no, para sa mga nakabili sa taas and dividend investor, and way back na ito ay talagang bagsak na. So ito ay over the past 6 months ago, ito yung dahilan kung bakit ko ito binili. So guys, itong reason nito, no, kung bakit ko ito binili ay dahil gusto ko i-take advantage yung pagbagsak ng kanilang share price, as well as makuha ko ng malaki yung dividend kapag lumago ito over time. Kasi alam ko naman na itong pagbagsak ng kanilang share price and also ng kanilang dividend para sa akin ay temporary lamang. So yung dahilan nito, no, kung bakit ko ito binili ay yung parang ginawang strategy ni Warren Buffett way back sa Coca-Cola, na yung share price ng Coca-Cola ay talaga bumagsak. And nabili niya ito sa 3.24 pesos per share. And today, ang Coca-Cola ay nagbibigay na ng 1.84 pesos per share na annual payout. And si Warren Buffett ay nakakakuha na ng dividend na 57% na dividend yield every year kapag nagbibigay ng dividend ang Coca-Cola. So ito yung ginawa kong strategy dito din sa Phil REIT as of today. So ibig sabihin sa rule of 72, nangangailangan lang ito ng halos 1.2 years bago madoble yung kanyang investment na naman sa pagbibigay lamang ng dividendo ng Coca-Cola. So ganito yung ginawa kong strategy dito sa Phil REIT din. So ayun, so far dito sa portfolio ko, sa tatlong REIT stock na hawak ko today, I think MREIT yung medyo para sa akin, kung bibili ulit ako today sa tatlong kumpanyang ito, I think MREIT yung mag-i-stay away muna ako, and antayin ko muna na magkaroon ng magandang opportunity para makabili ng mas okay dito sa MREIT. And also, no, mayroon din ako sa binabantayan na REIT stock until today. Itong A-REIT, guys. So A-REIT. So itong A-REIT. So far, itong A-REIT, maganda talaga ang pinapakita ng performance nito. No need to question this. Number 1 REIT stock para sa akin, no, as of today. And kung bakit naman ito wala sa akin portfolio, because unang-una, wala pa talaga to sa aking intrinsic value, no? Kung kaya hindi ko to mabili-bili. Mas okay na mabili ko ito sa mababang presyo, kasi for me, kung maglo-long term ako, malaki yung chance na mas malaki yung aking makukuhang capital gains and dividend sa katulad nitong A-REIT.
So kung titignan natin na kanyang share price, ayan, maganda ang kanyang pinapakitang performance, no? Kung titignan mo ang kanyang gross margin, 72, 70, operating margin, 70, pre-tax, net income, free cash flow margin, grabe, 91%. Kung titignan mo dito, halos magkapareho yung kanilang free cash flow today ng kanilang revenue. Grabe. So ganito kaganda yung kanilang pinapakitang performance ng A-Rate as of today. And also, maganda yung pinapakitang performance na kanilang return, na kanilang moat over the past 3 years. And ang kanilang market cap as of today ay continuous na nag-i-increase. Ayan. Income, ganun din na kanilang income, continuous nag-i-increase. Operating income, ayan. And also ang kanilang net income ay continuous din itong nag-i-increase. So ito yung indication na maganda ang pinapakitang performance ng kumpanyang ito. So ito yung company na isa din sa mga binabantayan ko na bilhin soon, no? So guys, ito na lamang muna yung review natin sa tatlong REIT stock na hawak ko today. So hopefully nagkaroon kayo ng idea sa kumpanyang ito today. So this is Pesy Warrior na lagi nagpapaalala lang, invest wisely and see you on the other side.